Sa araw na ito ay puskus tayong magpapasalamat. Tayo ay magdiriwang sapagkat sa dakilang kapistahan na ito na binigay ng Diyos sa atin sa pamagitan ng mahal na Birheng Maria. Hinirang si Maria, pinili at binigyan ng napakadakilang pagpapala dahil sa kaligtasan ng sanlibutan at sangkatauhan. Sapagkat sinasabi nga ni San Pablo sa kanyang sulat sa simbahan sa Efesus, tayo'y magpapasalamat sa kadalikilaang pagpapala na bigay ng Diyos. Buhat nung hindi pa ginawa at nilikha ang sanlibutan, tayo ay pinili at hinirang ng Diyos. Dahil sa kanyang kadakilaan ay binigay niya ang kanyang kaisang anak para tayo makatanggap ng pagpapala. Tayo ay pinagpala at tayo ay dinarakila dahil sa pag-ibig ng Diyos bawat isa sa atin. Ang kapistahan na ito ay kapistahan rin sa ating pagpapasalamat sa Diyos. Ang kapistahan na mahal na Birheng Maria sa kanyang paghirang bilang ina ng Diyos, bilang isang kaligtasan na dumadaloy sa kanyang sinapupunan at sa kanyang pagkatao, pinapakita ng Diyos na tayo ay mayroong karapatan. Tayo ay mga anak ng Diyos, lipi at sambayanan na hinirang ng Diyos, sabi ni San Pablo. Ngunit sinasabi nga sa unang pagbasa dito, dahil ang tao ay nahuhulog sa kasalanan, nandoon sa kanya ang tinatawag ang mantsa o ang tinatawag na kasalanan na nagbibigay sa kanya ng walang karapatan sa Diyos. Pero tayo ay naging hinirang ng Diyos sa pamagitan ni Maria, sa pamagitan kay Kristo Jesus. Kaya nga tingnan natin mga kapatid na sinasabi tayo'y mga hubad sapagkat dahil sa ating mga kasalanan, ngunit ang Diyos tayo'y binihisan niya ng isang dignidad na napakahalaga at itong dignidad na ito ay maging mga anak niya sa pamagitan kay Kristo Jesus. Kaya tingnan natin mga kapatid ang Ebanghelyo ngayon sapagkat ang Ebanghelyo ngayon ay isang ekspresyon ng pagpapasalamat ni Maria sa Diyos sapagkat siya ay mabuti sa lahat ng bagay at sa henerasyon, sa lahat ng kaligtasan na binibigay ng Diyos ang pagpapahalaga sa tao. Kaya nga sinasabi dito, mapalad ka Maria sapagkat ikaw ay maglilihi at ikaw ay magdadala sa iyong sinapupunan ng isang lalaki at pangangalanan mo siyang Jesus. Mga kapatid, ang pagdadala ni Maria sa kanyang sinapupunan ay ang salita mismo na pangako ng Diyos bawat isa sa atin. Ang salita na nagkatawang tao, ang salita ng kaligtasan ng buhay ng tao at pangako ng Diyos ay natupad sa pangitan ng pagtanggap ni Maria sa salita mismo ng Anghel Gabriel na ito. At sabi ni Anghel Gabriel kay Maria, huwag kang matakot. Sapagkat mga kapatid, maraming takot ang tao na tinatahak araw-araw. Ngunit ang takot na ito ay hindi nagmumula sa Diyos. Ang takot na ito ay nagmumula sa kasalanan ng tao sapagkat siya'y nawalay sa pag-ibig ng Diyos. Ngunit si Maria, ang modelo at eksemplar ng pag-ibig ng Diyos, sapagkat buhat na siya ay niluklok sa sinapupunan ng kanyang ina na si Ana, siya'y hinirang, pinili na walang bahid na kasalanan sapagkat sa pagdating ng panahon, mayroon siyang gagampanan na napakahalagang misyon at ito ay magdadala ng kanyang anak na tinatawag na Mesiyas na ng anak ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang mga Kristiyano kapag siya'y nakikinig sa salita ng Diyos ay mamunga ito sa kanyang pamumuhay.
At ito ang magbibigay sa kanya ng bagong panimula, dignidad sa kanyang pagkatao, sapagkat ang salita mismo ay maging buhay sa kanyang pagkatao. Kaya nga sinasabi doon sa Ebanghelyo ni San Mateo, nung si Kristo ay nagbahagi sa mga tao, siya ay nagsasabi patungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang lahat ay nakikinig sa Kanya. At sa labas ay nandoon ang kanyang mga kapatid at ang kanyang ina at sinasabi ng isang tao, Panginoon, ang iyong ina ay nasa labas, ang iyong kapatid ay nasa labas. At sabi ni Jesus, sino ang aking kapatid? Sino ang aking ina? Yaong sumusunod sa kalooban ng Ama na nasa langit. Mga kapatid, tayo ay mga anak ng Diyos. Tayo'y nakikinig sa salita ng Diyos, kagaya ni Maria. Sa kanyang pakikinig sa kanyang salita ay umalingangaw sa kanyang mga puso at nabunga ito. At sabi niya ng Gabriel, anghel na ito, mapalad ka Maria, sapagkat ikaw ay pinili, hinirang at binigyan ng pagpapahalaga sapagkat ikaw ay umibig. Mga kapatid, ang umiibig sa Diyos ay pinagpala. Ang umiibig sa Diyos ay nagbibigay buhay sa kapwa-tao. Kahit maraming dinaanan kagaya ni Maria, nung tinanggap niya ang salita ng Diyos, dahil sa kanyang kadakilang pag-ibig sa Diyos, ang kanyang tinahak ay hindi mabuti o lahat ay hindi kaya-aya sa kanyang paglatahak sa sanlibutan na ito. Ngunit sa kabilang dako, sapagkat nananalig siya at umiibig siya sa pangako na ito na salita mismo, ito ay binigyan niya ng pansin sa kanyang pagkababae. Mga kapatid, nawa ito ang ating buhay. Nawa ang ating buhay sa pagtanggap ng salita ng Diyos ay tinatanggap natin at dinaratila natin sapagkat ang salita mismo ay nagbibigay buhay sa ating pagkatao. At ang buhay na ito na nagmumula sa Diyos, na pangako ng Diyos, ay walang imposible ang lahat sapagkat ito'y matupad sa ating pamumuhay. Kaya nga si Maria ngayon ay dinarakila natin ang kalinisan niya na pamumuhay at lalong walang bahid na kasalanan sapagkat siya'y naging luklukan at isang tirahan ng salita mismo na nagkatawan na anak ng Diyos. Kaya nga sinasabi ni Juan Paulo II, bawat mga Kristiyano na nakikinig sa salita ng Diyos at sinabuhay niya ang salita mismo sa kanyang pagkatao, ang Diyos mismo ay maging buhay niya at siya'y maging darakila at halimbawa sa kanyang kapwa-tao sapagkat nanahan sa kanya at nagkatawan sa kanya ang Espiritu ng Diyos. Kaya nga tayo ay pinagpala dahil sa espiritual na bagay sa pamagitan kay Kristo Jesus. Amen.